Hello mga ka-legit Davercards! Isang panibagong updates kung saan iuulat natin sa inyo. Totoo nga bang nalulugi na ang TVJ? At totoo rin ba na ang It's Showtime ay 6 na buwan lang ang kontratang ibinigay ng GMA? Ang lahat ng yan, but before that, ex-legit Davercards Rochelle Pangilinan, abay maraming mga revelasyon patungkol sa pag-alis nila sa Eat Bulaga. Ang lahat ng yan, but before that, if you haven't subscribed yet to my YouTube channel, please don't forget to like, share, and subscribe at hit mo na rin ang notification bell for more showbiz updates. Bago tayo magpatuloy, nais ko po muna of course magpasalamat sa lahat ng mga legit viewers, subscribers, at ang lahat ng mga legit na nagmamahal at sumusubaybay sa mga videos natin. Maraming salamat po. And for today's video, ito na, pag-usapan natin dahil mainit-init pa ito dahil talaga namang hanggang sa ngayon pinag-uusapan po online ang isang nagpapakalat na mga maling balita patungkol po sa TVJ. Sinasabi po ng ilan sa mga pro-tape vloggers at ilan sa mga kapuso vloggers and Facebook page na nalulugi na raw di umano ang Eat Bulaga. Oh my G, kahit naman sino pong matalinong tao ay hindi maniniwala, o kahit sino pong matinong tao hindi maniniwala dun sa sinasabi niyang nalulugi. Dahil kung nalulugi po yan, hindi po lilipat ng place yan. At siyempre makikita rin po natin yan dun po sa mga advertisers na meron po sila. At nakita naman natin na for the how many months lang po ang itinagal at inamin din ng dati ng Tape Incorporated na talaga daw sinundan ng mga advertisers ang TVJ o ang Eat Bulaga kung saan channel sila nagpunta. It doesn't matter kung malakas ba or malawak ba ang reach ng TV5, basta ang ginawa po nila ay yung pagka-loyal po nila sa TVJ at kung paano po sila sinamahan ng TVJ para i-promote yung kanila pong programa or kanilang mga produkto. Pero isa pa sa mga nakakalokang balita ngayon na totoo kaya na ang It's Showtime po ay 6 na buwan lang di umano ang kontratang ibinigay ng GMA? Kasi matapos po silang pumirma ng kontrata sa GMA, wala naman pong inilabas na parang hard copy na nagpapatunay na meron silang block time agreement katulad po sa tape. Parang sa isang kumpanya, binibigyan ka lang ng 6 na buwan para po patunayan yung sarili mo. May kumakalat kasi mga chikang di umano yung 6 na buwan lang ang contract ng It's Showtime sa GMA Network. Bukod dito ay may karapatan din umano ang GMA na i-terminate ang kontrata nila sa It's Showtime. Noong March 20, 2024, naganap ang historic contract signing sa pagitan ng Kapamilya Noontime Show at Kapuso Network. Nito ring Sabado, April 6, nagsimula na ang paglabas ng show na pinangungunahan ni Vice Ganda sa GMA7. Totoo bang may option di umano na i-terminate ang GMA7 sa contract nila? Or totoo rin bang 6 months lang ang contract nila sa GMA pero renewable? Saad ng entertainment writer na si Salve Asis sa kanyang article. As of this writing ay wala pa naman pong reaksyon ng It's Showtime at ang Kapuso Network sa mga chikang ito. Kasi yun po yung kumakalat na balita, 'di ba? Parang nagkaroon po kasi parang nagtatampo or parang kumbaga meron po mga nagsusulat ng article na tila baga sinasabi ng ilan na wala daw bang tiwala ang GMA7 sa kanilang mga talents kasi 'di ba parang ang maugong noon na ipangtatapat po ng GMA7 sa Eat Bulaga ay ang TikTok lock, pero here it comes, lumabas po yung isang idea na It's Showtime, pero yun nga yung sinasabi na parang 6 na buwan lang. Kaya nga sinabi po, binibigyan sila ng 3 months para po patunayan at talunin, no? Higitan yung rating na ilalabas po ng Eat Bulaga. At sa unang pagkakataon, napatunayan naman nila na kaya nilang tumaas ng rating at yung viewership nila sobrang taas. Pero ewan lang natin sa mga succeeding days. At makikita rin naman natin, 'di ba, na kung ilang network yung gamit nila para po talagang marami ang ma-reach ng kanilang noontime program. Pero sabi nga natin, wag na natin pong pag-awayin pa. Hayaan na po natin sila na i-provide yung entertainment factor na gusto nating ma-achieve, no? Habang sila ay ume-ere sa noontime. Pero ito pa nga isa nakakaloka, yung dating Davercards na si Miss Rochelle Pangilinan ay nagpa-interview po siya dito po kay Miss Tony Gonzaga at dito po niya inilabas lahat ng mga nasa sa loobin niya patungkol sa pamamaalam or pag-kick out, pagtanggal or whatever o yung removal nila from Eat Bulaga. Ibig sabihin hindi sila nag-resign but they are removed
but they removed doon po sa nasabing programa. Si Miss Rochelle Pangilinan said that the members of the two now defunct sex bomb girls were hurt by their unceremonious removal from Eat Bulaga, saying that misunderstanding between their manager Joy Cancio and the show executive led to their being axed from the show. In a Tony Talks interview last Sunday, April 7, Pangilinan was asked by host Tony Gonzaga about what happened to the sudden disappearance of the sex bomb girls from Eat Bulaga, in which she said there was no closure up to this time. Sinasabi niya na parang hindi pa rin sila, wala pa rin daw malinaw na closure. Bakit nga ba sila biglang tinanggal? Wala kaming closure, bigla na lang kaming nawala ang sex bomb. Pero sa Eat Bulaga, may nangyari sa amin na nagkaroon ng di pagkakaintindihan ng mga boss natin at si Joy Cancio. Nagtitaping kami sa Day 17, tas binabalita ang usapan, tapos nagkababaan daw ng telepono, she said. There was no closure. The sex bomb girls were just removed, but from what I learned, there was misunderstanding between Eat Bulaga bosses and Ate Joy Cancio. We were taping Day 17 when we were informed. Then phones are supposedly slammed down. It was not immediately known which bosses she was referring to at that time. The noontime show was being produced by Tape Incorporated under its producer Malu Chowa Pagar. The actress dancers also shared that she and the members of the all-female group initially wanted to show up in Eat Bulaga after their guesting at the show, now defunct show, ceased at that time. But they had no cut their appearance short when one of the sex bomb girls was informed through a call that Cancio called her in tears. Nagulat na lang po sila, no? Meron kaming guessing pa bago mag-Eat Bulaga. So, nag-guess kami sa sis. Nag-usap kami na kung sino gusto umate ng majority wins. Lahat kami nagtaas ng kamay. Pumunta kami, tapos sinabihan ko sila magsara ng telepono kasi sure na magtatawag si Ate Joy, sabi ni Pangilinan. Tapos, meron isang sex bomb member na nag-abot ng telepono, tapos nakausap ko si Ate Joy. Sabi ko, bakit umiiyak siya? So, umalis kami ng Broadway, pumunta kami sa kanya. She continued referring to the noontime show, Old Studio, and the broadcast centrum in Manila, New Manila, Quezon City. We had to appear first on CIS before the Eat Bulaga. We then discussed who among us wanted to attend the noontime show, and we all raised our hands. So we went there. Then I advised to turn off their phone. So dun nga po nakausap niya si Miss Joy Cancio na kanilang manager that time. Pangilinan was then asked how she felt when Eat Bulaga babes were introduced to the public. She admitted that the member felt insecure at that time, although she clarified that it had something to do with group competitive nature. Nung hindi kami nakapumasok sa Eat Bulaga, nagpa-audition sila ng dancers, nagpa-contest sila. Tapos syempre magaganda at bata, masakit yun sa amin. Parang pinilitan nyo kami ng ganun ang feeling namin. Nung kasi lahat ng sex bomb competitive, sabi niya. When we didn't show, so medyo nasaktan po dito si Miss dito po sa pangyayaring ito. Pero aside from that, syempre it's not about the TBJ. Hindi po 'yan tungkol sa sa trio, 'di ba? But it's about sa management at dun sa kanilang manager. Hindi naman po nagbigay ng saloobin ito pong si Miss Joy Cancio patungkol sa issue, kaya hindi natin pwedeng sisihin or hindi pwedeng sumama ang loob ni Rochelle at nito pong mga sex bomb girls sa TBJ. So kayo po, anong saloobin ninyo patungkol dito? Comment down below.